tinitingnan ko na lang na pinakamaganda sa buhay ko is yung asawa ko. Maging si Jinky, napansin ang malaking pagbabago kay Manny. Yes, Naiiyak sa tuwa si Pastor Roldan Aquino sa pagbabagong nagaganap sa buhay ng pambansang kamao. Sana hindi siya madala ng kamunduhan upang ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay mapunta sa Kanya at mapunta sa lahat ng taong umiibig sa Kanya at naghihintay sa Kanya. Si Danny Labra ay isa sa mga naging sidekick ni Manny sa kanyang mga pelikula. Nakita rin daw niya ang lahat ng bisyo at kalokohan ni Pacquiao. Sa casino, kasama niya, yung umaga kami doon. Minsan, puyat na siya. Yung chip, minsan, binabato na lang niya. Ngayon, hindi makapaniwala si Danny sa nakikita niyang pagbabago kay Manny. Pero hindi lang ang pagbabagong ito ang nagkumbinsi kay Danny na tunay ang pagiging Kristiyano ni Pacman. Nasaksihan din niya ang taglay ni Manny na gift of healing o panggagamot. Kaya niya raw patunayan ito dahil siya mismo napagaling ni Manny. Yung mata ko, para bang nagkaroon ng ulap-ulap. Tapos medyo, medyo nadalay ko ng asthma. Pray niya ako, hinawakan niya ulo ko. Hanggang sa yun, nanalangin siya. Talagang iba yung panalangin ni Manny. Ramdam ko talaga ramdam ko. Medyo okay na ako ngayon. Ayan, ito. Masigil na ulit. Ito. Kaya naman maging siya raw, nagbalik loob na rin sa Diyos. Hindi ko akalain magbabago pa. Dahil magkasama tayo sa lahat. Diba, Dog? Kaya papasalamat ako sa iyo. At hindi lang tayo mag-isip na... Pero hindi kumbinsido ang ibang fans ni Manny. Tingin ko hindi kasi nakikipag-boxing pa rin siya. Ibig sabihin nun nananakit pa rin siya ng kapwa niya. Di ba nasa Bible yun, bawal manakit ng kapwa. Pag napakita na po niya, saka lang po kami maniniwala, nagbago na talaga si Pacquiao. Pero para kay Manny, hindi na mahalaga anuman ang sabihin ng tao. Maybe people doubting, but this is my calling. Tayong tao, to see is to believe. No, hindi ganun ang Panginoon. Believe is to see. Pwede ko ho ba kayo tanungin kung sino hong personal choice nyo kung kayo ho si Pinoy? Well, hirap naman ata niya, no? Karamihan sa binoto ko, pumasok sa 8. Kahapon ay nagsumiti na ng kanilang shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC para sa bakanting Chief Justice position. Kabilang sa mga nakasama sa listahan ay sina Acting Chief Justice Antonio Carpio, Justice Roberto Abad, Justice Arturo Brion, Justice Maria Lourdes Sereno, Justice Teresita Leonardo de Castro, Solicitor General Francis Hardeleza, dating Executive Secretary Ronaldo Zamora at si dating Ateneo Law Dean na si Cesar Villanueva. Si Department of Justice Secretary Laila de Lima ay nalaglag sa listahan dahil sa kinakaharap nitong disbarment case. Ang listahan ay nakay Pangulong Aquino na ngayon at mayroon siyang hanggang Agosto 27 para piliin kung sino sa 8 ang susunod na Chief Justice. At ngayon ay makakasama natin si Congressman Niel Tupas na kabilang sa JBC upang ipaliwanag sa atin kung ano ang prosesong pinagdaanan bago narating ang 8 pangalang iyon. Good evening po sa inyo, Congressman Tupas. Magandang gabi, Ruchi. Matanong ko lang kayo, lumabas na nga ang 8 at ang sabi po nila, ang 8 ay mahabang shortlist. Kasi ang proseso namin, pinapili kami ng 8 pangalan, bumoto kami. At kung sino ang makakakuha ng 5 boto, pasok na sa listahan. Ginagawa namin palagi ito, pero dati naman, 5, 4, hanggang 6 lang yung pinakamarami. Nagulat kami na 8 yung lumabas na at least may 5 votes. Of course, ang kapuna-puna dyan ay ang pagdiskwalipika ni Justice Secretary Laila de Lima. Ano po ang naging basihan sa kanyang disqualification? Dahil dun sa issue of disqualification. Originally, 4 yung may disqualification cases. Yes. Pero yung Chief Justice, yung Acting Chief Justice last week, na-action na ng Korte Suprema, yung kay Carpio. Justice Carpio. Okay. So, tapos yung kay Hardeleza po. Yes, going into the voting kahapon, may 3 disqualified. Pero yung 2, really consider, yung kay Solicitor General
Hardaleza. Kasi pala, in-inform kami ng Korte Suprema na wala pang prima facie finding yung kaso niya. Pero di ba ganyan din ang sinasabi ni Secretary De Lima na sitwasyon niya? Kung tutuusin, wala pa raw talaga sa korte, di ba? Hindi pa raw siya talaga, hindi naman prima facie, kundi hindi pa siya talaga nadidesisyonan even at the fiscal's level. Kasi yung sabi ng Korte Suprema, yung iba yung kaso nila ni Soljen Hardaleza. Yung kay Hardaleza na kaso, wala pa talagang prima facie. Yung kay Secretary De Lima, according to the Supreme Court, meron ng prima facie determination at refer na sa Integrated Bar of the Philippines. So, Personally, do you agree with that? Ako, Luchi, kasi yung nag-propose last year pa, August, na amindahan na itong rule na ito. Kasi kahit sino palang tao lang, kung may kaaway ka, pa-file lang ka ng kaso, hindi ka na pwede makonsider sa posisyon ng judiciary. So, para sa akin, it is unfair. Pero marami rin tumutuligsa sa posisyon ninyong yan na amyendahan ng Rule Number 4. Pero in fact, alam mo, Luchi, nung panahong yun, majority na kami sa JBC noon na i-amend na dapat namin last year at bibigyan discretion ng JBC. Para kung yung deserving naman yung applicant, di pabayaan natin. Pero si Chief Justice Corona lang ang tumutol noon. Kaya hindi yun natuloy. Ngayon... Pero hindi ba nakakahina nga ho iyon dun sa tinatawag nilang criteria para sa isang Chief Justice or any justice for that matter? Kasi di ba competence, integrity, at saka yung malayang pag-iisip, no, or independence. Ngayon, pagtatanggalin nyo yung Rule Number 4 na dapat disqualified na ang sino mang may kaso, parang yung pinapahina yung integrity issue doon. And even the independence issue. That is an argument, no? Pero kung titingnan mo talaga, si Chief Justice Corona, 2 beses siya na-appoint based on that rule na old rule. Nasaan doon ang integrity, di ba? Bakit ho hindi natin sinali ang criterion ng yung pagiging kontrobersyal o pagkawalan ng kontrobersya? Kasi coming from our experience of the impeachment of the Chief Justice na talaga namang hounded with controversy, no? Parang hindi pa po ba dapat natuto na tayo at maghanap tayo ng isang Chief Justice na hanggang sa makakaya free from any kind of serious controversy? Hindi ko alam yung controversial, no? Kasi wala sa Constitution yon. Pero I think yung position itself is a controversial position after the impeachment. Kasi lahat ngayon tutok na like ang Congress, ang mamamayan, tutok na sila kung sino yung susunod na Chief Justice. Actually, lahat sila Lahat ng mga applicants meron. So lahat naman may kontrobersya? Lahat naman. So, sabi nga, sabi ko nga dati, parang naghanap tayo ng anghel. Na hindi naman natin mahanap talaga. Kasi mga tao lang naman ito pareho rin natin sila na tao lang. Maraming salamat sa inyo, Congressman Niel Tupas. It's our pleasure. Thank you very much. Thank you. Alright, magbabalik po ang reaksyon. FYI mga kapatid, for your information, kumalat sa Facebook ang isang katuwaan tungkol sa pagkumpara ng sweldo at gastos ng isang kasambahay at isang empleyado. Ipinakita rito ang mas malaking halaga na kinikita ng isang empleyado kumpara sa isang kasambahay. 12,000 piso ang natatanggap niya pero may 1,000 buwis pa. 5,500 piso naman ang sahod ng isang kasambahay kada buwan. Walang buwis na binabayaran. Pero sa gastos ng dalawa, mukhang dehado ang empleyado. Sa pagkain, 3,000 piso ang budget ni Miss Empleyado. 3,000 sa pamasahe, 1,000 sa load, 500 sa shampoo, sabon at toothpaste, at 3,000 sa tubig, kuryente at renta sa bahay. Samantalang si kasambahay, libre na ang pagkain, courtesy ng kanyang amo, 500 ang budget sa load, unlimited call and text pa. Ang shampoo, sabon, toothpaste at tirahan, libre na rin dahil stay-in sa kanyang amo. Suma total, 500 na lang ang natitira sa sahod ng isang empleyado habang 5,000 ang ipon ng isang kasambahay. For your information po, ang nakakatawang post na ito sa Facebook, hindi nakakatawa sa totoong buhay. Bagamat mabuti kung nakakaipon ang mga kababayan nating kasambahay, nakalulungkot namang isipin na karamihan sa mga manggagawang minimum wagers, mahirap na nga ang trabaho, maliit pa ang sweldo na kailangang pagkasyahin sa mga bayarin at gastusin nila.
Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan. Dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.